Isang kilalang software engineer na si Vincent Van Code na matagal ng bahagi ng XRP community ay muling nagpahayag ng matinding kumpiyansa kay XRP. Ayon sa kanya, nakikita niya ngayon ang mas malinaw na direksyon ng institutional adoption na pwede pong magpataas sa halaga ni XRP sa mga darating na buwan. Habang maraming investors ang nagdadalawang isip, si Ginong Van Code ay naniniwalang ito na ang simula ng mas malalim na pagpasok ng malalaking institution sa ecosystem ng XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan ang ating unang tanong ay ano po ang dahilan ng optimism ni Ginoong Van Code. Yan, at ang sabi po rito tungkol dyan ay in a recent statement, he outlined new insights into how institutions could be preparing for indirect exposure to the digital asset, even as direct adoption faces several regulatory and operational obstacles. Ngayon, ayon po kay Ginong Van Code, kahit maraming regulasyon at operational challenges ang pumipigil sa direct adoption, may mga malalaking institution na unti-unti nang naghahanda para magkaroon ng indirect exposure kay XRP. Ang ibig pong sabihin nito ay kahit hindi po sila direktang bumibili ng token, bumubuo na po sila ng paraan para makinabang sa pagtaas ng presyo nito. Para kay Ginong Van Code, ito ang isa sa mga pinakamalalakas na sinyales na ang mga malalaking investors ay nagsisimula ng pumasok ng tahimik. Ang market impact po nito ay kapag mas maraming institution ang nagkakaroon ng indirect exposure, unti-unting tataas ang demand kay XRP at magdudulot ito ng steady bullish momentum sa presyo. Ano naman po ang mga hadlang sa direktang pagbili ng XRP ng mga institutions? Yan, sabi rito ay Van Code emphasized that while institutional interest in XRP continues to rise, the process of gaining exposure remains complex. He noted that large organizations cannot simply acquire XRP and store it in personal wallets due to compliance, audit, and security demands. Ayan po, pinaliwanag po ni Ginong Van Code na hindi ganoon kadali para sa malalaking kumpanya na direktang bumili at maghawak or mag-hold ng XRP. Dahil po sa mga batas at regulation, kailangan po nilang sumunod sa mga proseso ng compliance, auditing at mahigpit na seguridad. Hindi po pwedeng basta-basta na lang itago si XRP sa isang personal wallet dahil kailangan itong dumaan sa mga tamang sistema ng control at reporting. Sa market impact, ito po ang dahilan kung bakit mabagal ang pagpasok ng institutional money kay XRP, ngunit kapag nabigyan sila ng tamang paraan, maaari itong magbunsod ng biglaang pagtaas ng demand. Gaano naman po kalaki ang gastos ng mga institution para makasunod sa regulasyon? Sabi po rito tungkol dyan ay according to him, such entities must maintain regulated custody frameworks, implement stringent auditing processes, and comply with regional financial standards, costing as much as $300,000 annually to maintain. Ayan. Dagdag pa ni Ginong Van Code ang pagpapanatili ng regulated custody framework at saka auditing process ay nagkakahalaga ng halos $300,000 kada taon. Kaya para po sa karamihan ng mga institution, hindi po practical ang direktang paghawak or paghold ng XRP. Ang ganitong halaga ay isang malaking hadlang sa pagpasok nila sa market, kaya mas pinipili po nila ang mga alternatibong paraan ng exposure. Sa market impact, habang mataas pa ang gastos sa regulasyon, mas mabagal ang direct accumulation, ngunit sa oras na magkaroon ng mas abot kayang solusyon, maaari pong magkaroon ng biglaang pagtaas ng institutional entry. Ngayon ay paano naman po nakakapasok ang mga institution kay XRP nang hindi po direktang bumibili? Sabi po rito ay given these challenges, Van Code argued that exchange-traded funds or ETF
and publicly traded companies holding XRP may serve as the most efficient paths for institutions to enter the ecosystem. Yan po sinabi ni Ginoong Van Code na ang pinaka-epektibong paraan ng mga institution para makapasok sa ecosystem na XRP ay sa pamamagitan po ng mga ETF at mga kumpanyang nakalista sa stock market na may hawak na XRP. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang direktang humawak ng token pero makakakuha pa rin sila ng exposure sa galaw ng presyo ng XRP. Ito po ang tinatawag na regulated exposure na mas ligtas at saka mas kontrolado. Ang market impact po nito ay ang pagdami ng mga kumpanyang gumagamit ng XRP ETF ay maaari pong magdulot ng pagtaas ng presyo dahil mas madali nang makapasok ang institutional capital sa market. Ngayon ay may posibilidad bang magkaroon ng XRP ETF? Yan, sabi po rito ay this viewpoint reinforces the growing discussion around the potential introduction of XRP-backed ETF. Multiple applications for such funds have already been submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission or SEC, though progress remains stalled due to the ongoing federal government shutdown. Yan. Ayon po sa mga ulat, ilang aplikasyon na para sa XRP ETF ang naisubmit sa US SEC. Gayunpaman naantala ito dahil po sa kasalukuyang federal government shutdown. Pero ayon po kay Ginong Van Code, kapag ito ay tuluyang naaprubahan, magbubukas ito ng bagong pinto para sa mas maraming traditional na investors na gusto pong makapasok sa crypto market. Sa market impact, kung maaprubahan po ang XRP ETF, ito ay magiging catalyst para sa price explosion dahil magbubukas po ito ng legal at regulated entry para sa mga malalaking investors. Ano naman po ang papel ng Evernorth sa institutional adoption ng XRP? Yan, sabi po rito ay Evernorth, a financial venture closely associated with Ripple, has announced plans to build the largest XRP treasury to date. Yan, si Evernorth daw na kapartner ng Ripple ay nagplano na magtayo po ng pinakamalaking XRP treasury sa kasaysayan. Plano ng kumpanya na bumili ng mahigit $1 billion worth ng XRP na suportado po ng $1.1 billion na pondo mula sa mga investors, kabilang po ang Ripple at Japan's SBI Holdings. Sa unang yugto pa lang, maglalabas po sila ng 560 million XRP bilang panimulang kapital. Sa market impact, ang ganito pong laki ng investment ay maaring magdulot ng malakas na price pressure pataas dahil mababawasan po ang circulating supply sa market. Sunod na tanong ay bakit po ba mahalaga ang project ng Evernorth sa hinaharap ng XRP? Sabi rito ay according to Van Code, developments like Evernorth illustrate how institutional infrastructure is forming around XRP in ways that could influence long-term adoption. Ayon daw po kay Ginong Van Code, ipinapakita ng Evernorth project kung paano po unti-unting nabubuo ang matibay na institutional infrastructure sa paligid ng XRP. Kahit hindi pa agad tumataas ang presyo ngayon, ang mga project na ganito ay naghahanda ng pundasyon or foundation para sa mas malalim na liquidity at regulated access sa hinaharap. Ibig sabihin, ang tunay na epekto nito ay mararamdaman sa mga susunod na taon. Pagdating po sa market impact, ang ganitong klaseng groundwork ay magpapalakas po ng tiwala ng mga institution kay XRP na magriresulta sa tuloy-tuloy na long-term growth. Kailan naman po mangyayari ang susunod na malaking paggalaw ni XRP? Ayan, sabi rito ay Evernorth's upcoming merger expected to conclude in the first quarter of 2026 is projected to trigger the next round of XRP acquisitions within 10 days of completion.
Ayon daw po sa ulat, inaasahang matatapos ang merger ni Evernorth sa unang quarter ng taong 2026 at posible pong mag-trigger ito ng bagong round ng XRP acquisitions sa loob ng 10 araw matapos itong makumpleto. Kapag nangyari po ito, maaari nating makita ang biglaang pagtaas ng volume at presyo ng XRP sa market. Sa market impact, ang ganitong timeline ay nagbibigay po ng malinaw na hint kung kailan maaring sumiklab ang susunod na bullish wave ng XRP. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng XRP? Sabi rito, as Ripple continues to advance infrastructure development and partnerships through ventures like Evernorth, combined with the future possibility of XRP ETF, industry observers anticipate a more structured environment for institutional participation. And po habang patuloy po ang Ripple sa pagpapatayo ng infrastructure at pakikipag-partner sa iba't ibang kumpanya, lalo pang tumitibay ang posisyon ng XRP bilang tulay sa pagitan po ng traditional finance at ang mundo ng crypto. Kapag nagtagpo ang XRP ETF at Evernorth initiatives, mabubuo ang isang environment kung saan mas magiging madali para sa malalaking investors na makilahok sa regulated at secure na paraan. Ang market impact po nito ay ang ganitong pagsasanib ng technology at regulasyon ay maaring magdala ng bagong era para sa institutional adoption ng XRP. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung titingnan po natin ang kabuuan, malinaw na nagsisimula ng mabuo ang long-term foundation para kay XRP. Mula po sa project ng Evernorth hanggang sa posibleng XRP ETF, lahat ng ito ay patungo sa iisang direksyon. Yan po ay ang paglawak ng institutional adoption. Para sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay magandang sinyales ng market na XRP ay hindi lamang po hype, kundi may tunay na suporta mula sa mga lehitimong institution. Kung totoo po ang sinasabi ni Ginong Van Code na ito na ang simula ng bagong yugto ni XRP, maaaring masaksihan po natin sa susunod na taon ang isang malakas at tuloy-tuloy na bull run. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.